Habang patindi ng patindi ang kaganapang nagaganap sa baluarte ng gitnang silangang Asya, sa ating rehiyon naman ay kanya-kanya ng abala sa pagpapalakas ng kanilang pwersa. Gaya lamang ng Australia na tinutodo na ang mahukbo nila, ang Japan na patuloy sa pag-angkat ng kanilang mga armas gaya ng mga missiles, at ang North Korea naman na patuloy pa din sa pag-test ng kanilang mga ballistic missiles. Alam mo ba na sa oras na pinapanood mo ito ay unti-unti nang dinadala ng United States ang kanilang mga dambuhalang aircraft carrier patungo sa ating rehiyon. At dahil dito ay nabubulabog na ang China at nagsasagawa na din sila ng aksyon laban dito. So bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Alam mo ba na sa 11 aircraft carriers ng United States ay 5 dito ay ide-deploy na ng bansang ito sa ating rehiyon. At kung aanalisain mo ang mga lokasyon nito ay tila isang malaking barikada ito na nakaposisyon patungo sa China. Ayon nga sa mga analyst ay napaka-unusual ng ginagawang ito ng United States dahil hindi nila ginagawa na iniipon ang mga high caliber nilang pandigma sa isang rehiyon. Pero ang bagay nito ay nagaganap na at malapit pa sa ating bansa. So, ano-ano nga ba itong mga warship na ito? Nakapwesto na at parating na sa ating rehiyon. At alamin din natin kung ano kalalakas at ano-anong makayahan ng mga warship na ito. Ang USS Carl Vinson ay isang nuclear-powered aircraft carrier ng United States Navy. Ang kanyang displacement o bigat ay humigit kumulang na 100,000 tonelada. Ang bilang ng kanyang crew ay umaabot naman sa 6,000 katao, kabilang na ang mga opisyal at enlisted personnel. Ang kanyang haba ay umaabot sa mahigit 333 meters. May sukat na 40 meters. Ang lapad. Ang USS Carl Vinson ay may kapasidad na magdala ng maraming eroplano, kasama na ang mga fighter jets, reconnaissance aircraft, at helicopters. Isa itong nuclear-powered carrier kaya't maring magtaglay ng malaking dami ng armas at kagamitan ng mahabang panahon nang walang pangangailangan na mag-refuel. Sa kasalukuyan ay nasa rehiyon na natin ito, kasama sa military exercises ng Japan sa Philippine Sea. Ang USS Theodore Roosevelt ay isa ring uri ng nuclear-powered aircraft carrier ng United States. Ang kanyang displacement ay humigit kumulang 104,000 tonelada. At tulad ng ibang nuclear-powered carriers, maaari itong magtaglay ng malaking bilang ng eroplano, kasama ang mga fighter jets, reconnaissance aircraft at mga helicopters. Ang USS Theodore Roosevelt ay may habang umaabot sa mahigit 300 meters at may sukat na 40 meters naman ang lapad. Katulad ng ibang carriers ay may kakayahan nito magtaglay ng madaming bilang ng armas at kagamitan at maaaring mag-operate ng mahabang panahon nang walang pangangailangan ng pag-refuel dahil sa kanyang nuclear propulsion system. Ang kanyang crew ay aabot ng 6,000 katao.
Bilang isang malakas na aircraft carrier, ang USS Theodore Roosevelt ay maring gamitin sa iba't ibang misyon kasama ng air superiority, power projection, at support sa iba't ibang klase ng operasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. At gaya ng USS Vinson ay kasama din ito sa military exercises ng Japan. Ang USS Ronald Reagan ay isa ding uri ng nuclear-powered aircraft carrier ng US Navy. Katulad ng ibang aircraft carrier, sa kanyang klase, ang USS Ronald Reagan ay may kakayahan na magdala ng malaki ding bilang ng mga aircrafts gaya ng fighter jets, reconnaissance aircraft, at mga helicopters. Ang bilang ng kanyang crew ay aabot din ng 6,000 katao. Ang aircraft carrier na ito ay top-notch asset ng US Navy at may kakayahan itong makibahagi sa iba't ibang misyon kasama ng mga air defense, power projection, at support sa iba't ibang aspeto ng military operations. Ang kanyang pangalan ay literal na kinuha mula kay Ronald Reagan, ang ika-14 na Pangulo ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan ay nasa pantalan na din ito ng Yokosuka, Japan. Ang USS Abraham Lincoln ay isang uri din ng nuclear-powered aircraft carrier ng US Navy. Ito ay bahagi ng Nimitz-class ng mga aircraft carrier at isa sa mga pinakamalalaking barkong pandigma na kasalukuyang ginagamit ng US. Ang USS Abraham Lincoln ay naglalaman ng nuclear propulsion system na nagbibigay sa kanya ng malaking lakas at kakayang magtaglay ng malalaking bilang ng aircraft at kagamitan. Ang mga nuclear-powered aircraft carrier tulad nito ay nagbibigay ng malaking flexibility at kapangyarihan sa US Navy para sa iba't ibang klase ng misyon, kabilang na nga ang air defense, power projection, at support sa military operation sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga carrier ng Nimitz-class ay kilala sa kanilang malalaking sukat, pangmatagalang operasyon nang walang pangangailangan na mag-refuel at malawakang kakayang magtaglay ng kagamitan sa mga aircraft. Ito naman ay may nakalayag na mula sa United States patungo sa rehiyon ng ating bansa. Ang USS George Washington naman ay ding uri ng nuclear-powered aircraft carrier na bahagi din ng Nimitz-class ng mga aircraft carriers ng US Navy. Naroroon ito para magbigay ng pangmatagalang kakayang magtaglay ng malaking bilang ng mga aircrafts at magampanan ang iba't ibang klase ng misyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang aircraft na ito ay may displacement na humigit kumulang 100,000 na tonelada. May kakayang magtaglay ng iba't ibang uri ng aircraft, kasama nga din ang fighter jets, reconnaissance aircraft at mga helicopters. Isa rin itong uri ng nuclear-powered carrier. Ang mga aircraft carriers tulad ng USS George Washington ay pangunahing bahagi o top-notch din ng US Navy at nagbibigay ng malaking flexibility sa military operations, kabilang na ang air superiority, power projection, at iba pang mga misyon. At gaya nga ng USS Lincoln, ay patungo na din ito at naglalayag patungo sa ating rehiyon. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa mga kagamitang pandigma ng United States na patungo na sa ating rehiyon.